Okay, to make things clearer at saka parang wala ng fake news at kaguluhan, okay? I'm gonna post here yung mga information na nag-gather ko, okay? Directly from my source, from my friends, OFW works from Qatar, okay? And then more information from different people online. Alright? I sent her your comment. Hindi po totoo yan. May nakita mga pulis na naka-green t-shirt ang iba, may Duterte pa. Nag-ask sila sa mga same police kung nahuhulihin ba sila. Ang sabi ng police, no, and talk to your embassy. May kasunod niyan, guys. Yung sinasabing walang visa, hindi ko alam yon kasi walang balita sa Qatar, black news. So, nauna pa ang Pinas na sabihing walang visa. Actually, talaga ganyan sa Middle East. Block news, wala talaga. Hindi parehas. Kasi kung anong problema nila sa bansa, yun lang yun. Sa loob lang ng bansa yun. Hindi parehas ng ibang sa Pinas or sa US talagang aabot sa ibang lugar. Okay? Yun ang kaganda sa Middle East. Kasi kung anong problema sa loob, sinasarili lang. Okay, about this, talk to your embassy. Okay? Ito yun. Alright guys, so diba, this photo is circulating online saying kawawang 17 OFWs na kulong at inabot dahil sa kanilang tatay D. Okay, so this is fake news because this happened 2 weeks prior the arrest. This rally is 2 weeks ago pa before the arrest. Yung sinasabing arrest, okay? So here's another information. Totoo. Ang video nakapost ay matagal na yan. Noong March 12 or 13 pa yan. At walang hulihan ng nangyari. Yang nahuling 17 na kababayan ay noong March 27, 2025. Ng gabi sa Sea Line Beach Resort. At nag-night swimming sila at yung iba may suot na may nakalagay na Duterte. Pero di ibig sabihin nakasuot ka nun ay nagrarally ka na. Saka, wala naman sa batas ng Qatar na bawal magsuot ng t-shirt na may nakalagay na name ng or mukha ng dating presidente o politiko. Hinuli sila kasi daw may nag-report na nagrarally daw kahit wala naman. At yung isang kababayan na isa sa nahuli, nagtanong sa Qatar Police, bakit sila hinuhuli? Ang sagot ng pulis, di nila alam, basta daw utos ng Philippine Embassy na hulihin ang may mga suot na may Duterte. May post niyan yung isang kababayan natin na andon mismo sa pangyayari nung hulihan. So itong link na to, clinic ko yan, okay? I click that. So ito yung post ng lalaki na OFW sa Qatar na andun mismo sa event, okay? Pawang katotohanan lang. Disregard kung pro or anti-Duterte tayo. Pero nais ko lang ilinawin ang mga kumakalat na fake news. Andun ako mismo sa venue. Sea Line Private Beach Resort. Nung nangyari ang huli sa mga sinasabing mga nadampot na mga Filipino, kaya kung may mga hindi dapat paniwalaan, ay yung mga taong wala naman talaga sa venue or hindi nakita ang tunay na pangyayari. Ito yung mga sumusunod na fake information. March 27 nangyari ang paghuhuli at hindi March 28. Number 2, walang rally o political demonstration na ginawa o naganap. Normal night swimming, picnic at family gathering lang ang ginawa. Kaya nga maraming mga bata rin nakasama ng mga magulang. Sinong magulang ba ang isasama ang mga anak nila kung alam nilang may rally na pupuntahan nila? So kung may inimbitahan man sa presento na approximately 17 to 20 na katao, out of more or less 150 estimated na mga Filipinong pumunta doon sa resort, ay dahil sa nakita silang naka-DDS shirts. Magkakahiwalay, which is normal naman sa mga humahanga sa former president. Yung mga kumakalat na mga photos about bring him back, FPRRD, old photos po iyon na mga nakunan 2 weeks before itong nasabing panghuhuli and not during the said night. And lastly, hindi totoong humihingi ng tulong kay PBBM itong mga nadampot. Kasi una, nakakulong sila at wala silang hawak na mga cellphone. No chance for outside communication. At pangalawa, DDS diehard ang mga yon. But hihingi ng tulong sa taong against nga sila. Gayunpaman,
Ako'y naniniwala hindi nagkulang ang Philippine Embassy dito sa Qatar para magpaalala sa mga Filipino kung ano ang pinagbabawal at tungkulin ng ating embahada na pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan sa iba't ibang bansa. So tigilan na po natin ang pagkakalat ng fake news about sa nangyari dito noong Thursday night, March 27, 2025 at around 8:30 p.m. dahil wala kayo sa aktwal na pangyayari at mismong venue. Anuman ang kahinatnan o paglilinaw kong ito, handa akong makulong, mapalabas lamang ang katotohanan kaysa makulong dahil sa kasinungalingan. At wala akong pagsisisihan kasi I am not Filipino for nothing. No to fake news. So this video as well, also circulating on social media. I was trying to look for the original video. Ang kaso lang, may nag-repost nito. Ito siya na TikToker. And this is the account, okay? If you wanna search. Ang problema lang, I cannot find, hindi niya tinag kung sino ang creator or main creator ng video. But, part ng video, sinabi niya, nagtaka sila, the next day, ang embassy mismo nag-post na demonstration daw for Duterte. Rally. Wala namang ganun nangyari. So, kusa mismo, ang Philippine Embassy, Qatar, ang nagsasabi ng ganyan. Wala naman talagang rally o demonstration na ganap. Nang dahil lang nakasuot sila ng t-shirt Duterte, nandoon sila nagpa-party-party at nagbi-beach-beach. Also, my friend says, kaso ang new ambassador natin sa Qatar is BBM. He confirmed that there was a rally. Kaya daming nagalit sa ambassador. So, kahit walang ganun, ang ambassador mismo, Philippine ambassador, doon sa Qatar mismo, ang nagkakalat na ganun ang nangyari. Even if, hindi naman ganun ang nangyari. As if nandun din siya sa hindi naman siya kasali doon sa party-party sa 27 night. Saka private resort yun. Hindi naman siya kasali. Ano bang niya? Nang dahil lang nakita kung instruction, sila pang may instruction na kung sinong naka-t-shirt ng Duterte, hulihin. Tama ba naman yan? My goodness. Alright guys, I'll just post an audio and her picture while she's talking because I cannot post the whole video because of the copyright. Okay? I just woke up early in the morning kasi may tumawag sa akin, yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar, and gusto niyang i-confirm sa akin yung news daw na 17 katao na nakulong, na detain. Kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarally. Okay? So ako po makakapag-confirm. Okay? Gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pagrarally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yon. Mga TNTs po yun. And one of them is my friend. My good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID niya 6 months na. Expired. So ginagawa namin ng paraan actually yung QID niya, pero ayaw talagang i-release ng amo niya. So pumunta siya doon, gusto lang niya makipagkasiyahan. And FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa public beach, private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pag-rally? Pero hindi po kasi yun ang nangyari. Yung mga tao na nagpo-post dito at ino-confirm nila na dahil daw sa pag-rally, kabubuhan ninyo. Sana po, nagkaroon po muna kayo ng ng research, po. Ito na nga po. Yung mga nag-post, dahil daw po yun sa post ng Philippine Embassy, nag-rely daw po sila sa post ng Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kino-confirm ninyo na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kino-confirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulong nga ay dahil sa pag-rally. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinost ng Philippine Embassy? Alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. May pumunta ng tao na galing sa Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas yan ng Philippine Embassy? Hindi ko kine-question yung embahada natin Pero nagtataka lang kami, alam ninyo ang dahilan. Hindi naman yan dahil sa illegal gatherings hindi naman yan dahil sa rally Common sense, pumunta kayo ng Cornish dito sa Doha. Ang dami, 20 katao, nagtitipon-tipon kumakain dyan sa public. Magiging illegal gatherings ba yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng pulis? Sa beach, Dukhan Beach, ang daming tao, nagpa-party-party, may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sila hinuhuli. Nag-checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit itong
itong pinapalabas ninyong balita na dahil daw sa pag-rally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bakit kami na hundreds na naandoon, hindi nakulong? Kasi po may mga IDs kami, may mga legal documents po kami, may residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi nahuli, may mga legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng pulis yung mga pataka namin? Oh. Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga TNT, kulong. Yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next day, 28th birthday ni Tatay Digong. Pero yung theme ng party is night swimming. Yung mga tao, nagdala lang sila ng mga pagkain nila, mga ano. Kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang. Kumbaga, kung sinong gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong mag-picture, na kunya, kung kumbaga sumusuporta kami kay Tatay Digong, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Yes, meron sigurong mga t-shirt na may PRRD, may flag na nakikita. Taga-Pilipinas tayo eh, pwede tayo magdala ng flag. Diba? Alam ko nonsense yung pinagsasabi ko, pero common sense. Ang daming mga ang daming mga nagagatherings dyan sa public, hindi hinuhuli ng pulis kasi may mga ID sila. Kami, na naandoon sa private beach, tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipon-tipon ng pamilya. Kasi Thursday night, kinabukasan walang pasok. Yes, may flag nga eh. May FPRRD. Masama ba magsuot ng ganun? Huwag kayong magko-confirm kung wala naman kayo dito at wala naman kayo sa pangyayari. Okay, salamat po.